kababayan, eto umpisahan na po agad natin muna etong ating talakayan dito po sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan, mukhang matutuloy na nga ang pag-iimbestiga mga kababayan dun po sa mga fake news na vlogger at yung mga vlogger na naninira sa ginagawang pagtatrabaho ng Quadcom. Ito yung lagi nating sinasabi mga kababayan, napakaganda na nagkaroon tayo ng Quadcom dyan sa kamera. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una na ilalabas paunti-unti yung mga katotohanan sa mga nakaraang nangyari sa dating administrasyon mga kababayan na hindi alam ng taong bayan, at nang dahil sa Quadcom, unti-unting na-expose mga kababayan yung kabulastugan ng dating administrasyon at kung paano nilinlang at binulag ang taong bayan doon sa kanilang war on drugs mga kababayan, na ang nasa likod pala bilyon-bilyong pagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Ano po, at yung mga pinaghihinalaan pa nagkaroon pa ng posisyon sa dating administrasyon katulad ditong si Michael Yang. So ngayon mga kababayan, eto pakinggan natin etong nakita nating balita galing po sa UNTV News. Mukhang bago imbestigahan to mga kababayan, merong mga vlogger na talagang masasampulan dyan. At alam kong kilala nyo kung sino yung mga vlogger na yon. Ano po, so ngayon pakinggan muna natin itong balita na nakita po natin galing sa UNTV News. Sabi po dito, mga vlogger na naglalabas ng fake information laban sa House Quad Committee, iimbestigahan ayon po mga kababayan dito po kay Congressman Barbers. So ngayon, ito i-play po natin. Inihayag ni House Quadruple Committee Chairperson Robert Ace Barbers na iimbestigahan nila ang mga vlogger na umano'y naglalabas ng peking impormasyon upang sirain ang Quad Committee. Bubuo ang House Committee ng Tri-Committee upang alamin kung ang vloggers na ito ay may koneksyon sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators o POG. Kasi di ba mga kababayan, may mga lumabas na balita na meron daw po mga vlogger na pinopondohan. Pinopondohan mga kababayan ng POGO at ng mga sindikato para daw po sirain yung ginagawang pag-iimbestiga ng Quadcom. At hindi lang yan mga kababayan, meron din mga vlogger na talagang pinopondohan di umano para sirain ang gobyerno. Sirain si PBBM at gawa ng issue ang gobyerno para maging pangit ang paningin ng tao sa ating gobyerno mga kababayan, para mapasama ang gobyerno sa mata ng publiko. So ngayon, hindi natin maikakaila mga kababayan na meron diyang mga vlogger na talagang naglalabas ng fake information mga kababayan, at meron diyang mga vlogger na talagang pinopondohan para gumawa ng kwento at sirain ng gobyerno, pati itong ginagawang pag-iimbestiga ng Quadcom. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Magkakaroon din ng regulatory framework upang maiwasan ang pagpapalaganap ng maling impormasyon. Tama lang yon mga kababayan, kasi laganap na po talaga ngayon ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Laganap na po talaga ngayon ang paninira sa gobyerno at paninira po sa kamera. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba nung nakaraang araw, may lumabas na balita, ipinakalat ng mga vlogger nitong si Digong, di umano mga kababayan, na meron daw pong nangyari na bypass operation at may nahuli daw pong isang hinihinalang drug lord. At yung daw pong drug lord na yun mga kababayan ay tinulungan daw po ni First Lady Lisa Marcos. At yung balita mga kababayan nanggaling mismo kay Claire Contreras aka etong si Maharlika. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, eto yung isa sa mga vlogger na dapat sinasampulan. Eto mga kababayan si Maharlika. Kasi ito talaga ang pinagmumulan, isa sa pinagmumulan ng fake news ng mga DDEBs, ng fake news mga kababayan, nitong mga vlogger nitong si Digong. So ngayon, i-play natin ito, nakita nating balita, ipinost po mga kababayan ni Kuya Benji Junior Contreras. Galing po ito sa 2x2 sa DZRH mga kababayan, at ang nagsasalita po dito ay si Katon Ying. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan, etong balita na inilabas nitong si Katon Ying. Sabi dito, Maharlika, saan ka ba kumukuha ng balita? Kasi hindi naman natin may kakaila na may mga nagbibigay ng impormasyon kay Maharlika mga kababayan na di umano nagbabalat kayo dyan po sa Malacanang, kaya nakakakuha etong si Maharlika mga kababayan ng impormasyon dyan. At ngayon mga kababayan, eto pakinggan natin etong balitang ito. Bulaanan ng Philippine Drug
Bulaanan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang akusasyon ng isang vlogger na nakialam umano si First Lady Liza Marcos sa isang anti-drug operation sa Muntinlupa. Sa isang video sa YouTube ni Claire Contreras o mas kilala sa tawag na Maharlika, inakusahan nito ang unang ginang na tumulong sa isang drug personality na inaresto umano ng PDEA sa Ayala, Alabang Village dito unang bahagi ng Disyembre. Diba, pinapakalat nila yan mga kababayan na eto daw si First Lady may tinulungan daw na drug personality na nahuli noong December. So ngayon mga kababayan, nagsalita po ang PDEA patungkol po dyan. Kasi nga, talamak yung pinapakalat nilang fake information mga kababayan patungkol po sa mga nangyayaring issue dito sa bansa at idinadawit po nila, pilit nilang idinadawit etong si First Lady Liza Marcos. So ngayon, pakinggan natin ito mga kababayan. Pero sa pagsasaliksik ng PDEA, lumabas na walang anumang record ng operasyon ang PDEA o alinmang law enforcement agency sa Ayala, Alabang nitong buwan ng Disyembre. Kilala si Maharlika. Dadagdagan ko lang to, Yuel, ng konti. Kilala ang wanted na si Maharlika bilang isang pro-Marcos vlogger noon bago naging isang matinding kritiko ng administrasyon at tagasuporta ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte. Naharap din ang naturang vlogger sa patong-patong na reklamo ng cyber libel mula kina dating Senator Kiko Pangilinan, PCSO Chief Mel Robles at iba pa. Kaya umuwi ka na, baby! Ayan mga kababayan, dapat yan ang sinasampulan ng Kamara, yung katulad niyang si Maharlika, dapat pilitin na mapauwi yan dito sa Pilipinas para pagbayaran niya lahat ng fake information na ipinapakalat po niya. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ayaw ko mang sabihin na yung isa sa pinakamatitinding nagpapakalat ng fake news dito mga kababayan laban sa gobyerno, yung mga tao pa na nasa ibang bansa at alam sa kanilang mga sarili na hindi sila makakapapanagot sa kanilang mga kasalanan na gagawin, kaya malalakas yung loob nila na magpakalat ng fake information laban po sa gobyerno. Kaya nga kung titingnan nyo, maliwanag naman sumagot ng PDEA at sinasabi ng PDEA na wala daw mga kababayan silang nagiging operasyon na ganon. Ibig sabihin, kung wala nagiging operasyon na ganon ng PDEA, fake news po talaga yung inilalabas nitong si Maharlika mga kababayan. At yung nagbibigay ng impormasyon kay Maharlika, hindi niya alam na ipinapahamak niya paunti-unti etong si Maharlika. Alam niya ang problema kasi dito sa mga vlogger nitong si Digong, hindi ko naman nilalahat. Yung iba kasi dyan mga kababayan kapag ka nakakuha ng impormasyon, hindi binaverify hindi nagsisiyasat or hindi man lang nagre-research mga kababayan bago ilabas yung impormasyon. Kaya ang lakad tuloy mga kababayan, fake news yung kinakalabasan. Kaya kung titingnan nyo, mismong ito ng balita ni Katunyeng ang nagkumpirma na kinumpirma ng PDEA na wala daw ganong klase ng operasyon. Ibig sabihin kung walang operasyon, wala pong katotohanan yung sinasabi nitong si Maharlika doon sa mga taga-suporta niya na uto-uto. Inuuto lang kayo niyan. Kasi nga, ang ipinapakain, ang ipinifeed sa mga utak ninyo, puro ka fake newsan laban sa gobyerno. Kaya kayo nagiging utak Maharlika din. Diba mga kababayan? Napakaliwanag, nahaharap pa si Maharlika sa patong-patong na kaso. At ang isa pa dyan mga kababayan, si Maharlika wanted na rin daw. Diba? So ngayon, kaya nga kung talagang matapang si Maharlika at totoo yung mga sinasabi niya, bakit hindi po siya umuwi ng Pilipinas mga kababayan at harapin niya yung mga isinampang kaso laban po sa kanya. So dapat talaga magkaroon mga kababayan ng investigasyon ang house mga kababayan patungkol dito sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Kasi mga kababayan, sobrang talamak na po talaga ngayon ang ka-fake newsan ng mga taong ito. At dapat itong mapapanagot mga kababayan at mapagbayad sa kanilang mga ginagawang paninira laban po sa gobyerno at laban po sa Kamara.